At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online. Ayan, doon sa naging ulat ng ating kasamang si Ka Roger. Ayan, medyo hindi natin malaman kung talagang traffic enforcer yan o nanghiram lang ng motor ng traffic enforcer. Medyo based dun sa video na nakuhanan ng kabaro nating si Roy, si Mr. Roger. Si Mr. Baticos. Ayan, at video credit sa kanya, siyempre. Mukhang maangas pa, matapang na itong babaeng to. Ayan, at kine-question pa ang hanay ng ating mga kabaro, lalo na ang ating kasamang si Roger Umeres. Ayan, at tingnan natin ang angas na itong babaeng to. Masyado ang maangas eh. Ngayon, kalat ka na ngayon, international. Ayan, at kitang siguro mapapanood ka ng iyong mga kamag-anak. Tingnan natin ang angas mo. At yun sa lalaki, medyo ang lakas ng loob mo manduro. Kung ikaw man ay traffic enforcer, ipatatrabaho na natin yan sa ating kasamang kasamang Roger. Alamin mo ang identity talaga ng lalaking yan. At kung siya'y kasama sa dyan sa traffic management group ng Pasay o Manila. Anyway, pag nalaman mo, siguro mas maganda nga, pasibak mo na yan. Medyo, kahit wala sa duty, medyo mukhang ikaw pa man din. Siguro pag araw nanguhuli ka ng mga hindi naka-helmet. Baka naman gusto mong tingnan yung kaangkas mong babae, walang helmet, tapos naka-tsinelas ka pa, daming violation, baka. Traffic enforcer ka. Kung traffic enforcer ka nga dyan, Ka Roger, medyo i-follow up mo yan. At tingnan natin ang angas ng dalawang yan. Mukhang, sabi mo nga, mukhang naamuyan nyo na nakainom. You're driving under the influence of liquor. Violation pa rin yan, bata. Ano ngayon ang itidepensa mo? Una, pwede ka makalusot dun sa driving under the influence of liquor. Kasi lipas na, hindi ka na napakuhanan ng medico legal para malaman kung ito'y talagang under the influence of liquor. Pero yung pag-angkas mo dyan sa bebot na napakaangas, ang tapang mo wala ka namang helmet. Tapos ikaw, traffic enforcer ka, nakatsinelas ka. Ngayon mo ipagtanggol ang sarili mo sa sobrang yung kaangasan. Ito lang word of advice. Never mess around sa mga bata ng Serbisyo Balita. At dahil hindi ka namin tatantanan at hindi ka namin uurungan kahit anong angas mo. Ayan. Malaman lang natin dyan kay Ka Roger, follow up mo yan sa mga susunod na araw. Tingnan natin kung anong ginawa ng Traffic Management Office dyan sa kung yan traffic enforcer, kung anong ginawa na yan dyan sa mga yan. Okay, so meron tayong yan, wala ito po yan sa peking pera. Yan, may kumakalat na peking pera dyan yata sa lungsod ng Parañaque. Yan, malaman natin. Malapit na eleksyon. Malapit na ang eleksyon, Ayan, iba yung money laundering sa money counterfeiting, yan. At tanggapin natin ang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. At tanggapin natin ang pag-uulat mula sa kasama nating si Gaspar Latam dyan sa Maynila. Gaspar, magandang gabi. Yes sir, nandito po tayo ngayon dito sa Maynila na kung saan sa lungsod ng Parañaque may naganap na hindi pang-ordinary pangyayari dahil tungkol ito sa isang mamimili na kung saan siya ay bumili ng nagkakalaga ng isang kilo ng tinatawag na karne ng manok. Ngunit ang pera niya ay laging piki nang ito ibigay sa tindero.
nagtataka nga sa aming mamimili kung bakit nagkaroon ng isang liong piso na pigil di umano, nagdagaling sa kanya, samantalang ang pera naman na hawak niya, ito ay intact dahil galing mismo ito sa bangko na kung saan ay winidyo lamang sa ATM. So, laking gulat niya, bakit sinang bumili na ng tinatawag na 1 kilong manok, eh biglang naging bigyan kanyang pera. So, ang nangyari, nung malamang bigyan kanyang pera, siyempre maraming tao sa palengke, so ang ginawa ng tindero, eh nag-ingay, kaya nangyari, pinapok na doon sila sa palengke. So, napag yung mga tao, dahil ngayon daw, ng biging pera. So, inaasahan niya na pupunta sa barangay, dinala siya doon sa barangay para ayusin ang katotohanan, para lumabas ang katotohanan. Nadagdagan pa yung taking pera. Dahil ang ginawa ng isang barangay, yung mukhang ginawa yung wallet doon sa loob ng, doon sa kanyang bulsa sa likod. Ay makalipas di umano ng isang oras, ay muling nadagdagan yung taking pera na nagkakalaga na 4 na piraso na lahat ng 1,000. So, lumalabas na nakuha sa kanya ng taking pera ay bali 5 piraso, equivalent to 5,000 pesos. So, mula noong Webes, at siya ay kinulong sa Webes, Biyernes, Sabado at Linggo, hanggang kaninang tanghali, nakakulong pa rin. Sa isa-isang kasahan, so, ang pakakalam ko, nakalabas siya yung suspect na wala na 1 pato. Sa kasalukuyan, ang Lincoln nga, inaalam ang katotohanan kung saan ba talaga nanggaling yung sinasabi nilang taking pera na naganap ito sa loob mismo ng palengke ng siyudad ng Parañaque dito sa La Huerta. Kasama nga rin po kasi kami po ay tuloy-tuloy na aalamin ang nangyari. Kasi kung ang taking pera ay lumalaganap na dito sa lungsod ng Parañaque, lalo na dito sa bawat palengke, eh malaki pong problema kasi kung sa mga pera nang galing ang taking pera, eh malaking problema para sa mamimili. Ngayon, kung galing naman sa mamimili, yung taking pera, eh dapat may managot. Hindi yung basta-basta na lang nawawalang kaso na supposed to be malaman talaga ng mga otoridad para imbestigan ang katotohanan kung saan talaga nanggagaling yung taking pera. Kasamang Gaspar. Ito lang po munang may asad ko sa inyo at titingnan niyo po, hindi ko muna pinangalanan yung tindero, ganun din yung namili, dahil gusto ko rin pong malaman talagang katotohanan at siyempre po sa kanilang pamilya na hindi naman po matirang kanilang pangalan kung sakasakali nga. So, siguro Sir Archie, lang po muna may ulat po sa kasalukuyan at siguro po bukas tuloy-tuloy po ang aming investigation para malaman ang katotohanan. Kasamang Gaspar. Sa lungsod ng Parañaque, Gaspar Lata, nag-uulat para sa Serbisyo Balita Live Online. Kasamang Gaspar. Gaspar. Yes, sir. Oo. Opo. Nabanggit mo na nakulong ang nasabing yung mamimili. Ako. Oo. Saan siya kinulong? Kapag kakalang po sir sa General Headquarters ng Parañaque Police. Ito po sa lugar ng San Dionisio sa Parañaque. Bale, ilang araw siya nakulong dyan? Sir, umabot yata ng halos 5 kasi mukhang nailipat siya mismo dyan sa General Headquarters mga alas 12 ng tanghali ng Huwebes at mukhang nakalabas lamang kanina ng tanghali na ng hapon, Lunes na. So, umabot po mula July 16 July 16 ng umaga hanggang July 20 2015, kanina lamang po nailabas. So, ang pagkakalang po nailabas na walang kasong naitang sa korte. So, ibig mo sabihin, lumampas ng 16 hours na hindi man lang kinasuhan? Oo, sir. Lumampas na dahil lumabot na nga po ng halos 5 araw times 24. So, lumalabas yan na 5 araw times 24 ay nasa mahigit 100 oras na. So, mukhang baka magka-problema ang hepe ng Parañaque dahil illegal detention yan. Yun nga sir, sa kasalukuyan ang alamin natin kung paano po nangyari yun dahil nga sa pagamat nung Biyernes, Sabado at Linggo ay holiday, tanong lang dito, bakit pagdating ng Lunes ay pila nakalabas na nawalang kaso. Pero dapat dyan, kahit holiday, meron nakahandang piskal para pagsampahan ng kaso, hindi ba? Opo sir, nung nahuli siya ng Huwebes, hindi pa naman sir holiday po yun. Supposed to be dapat ginagapan nila sa hapon.
Oo nga. Para sakali lang, Kaya nga. Sige, at maraming salamat, Gaspar Latam. Yes, sir. Maraming salamat dito. Okay, mukhang medyo, ayan at sad to say, ayan pero Deputy for Operations dyan, ang ating kaibigan si Colonel Wilson Doromal, dyan sa Parañaque. Hindi pa rin natin nakukuha ang kanyang Anyway, ang kay, ano nga bang pangalan? number, parang bago na yata number ni Sir Ano nga bang Doromal. pangalan nung hepe ng Parañaque niya? At yan, binibigyan ng full authority yan si kasamang Gaspar na imbestigahan din yan. At pag nalaman natin na walang ipinail na kaso yung complainant laban dito o kahit yung arresting officer o yung barangay man, walang isinampang kaso sa loob ng 16 hours at yan umabot pa yata ng mahigit 100 hours na in detention. Illegal detention yan, sir. Yan, sa hepe ng Parañaque. Pag naimbestigahan ng ating kasama yan, siguro naman, hindi babaliwalain yan ng bagong Chief PNP na si Police Chief Director Marquez. Yan. At medyo may mga mukhang sablay yata. Yan. Hindi natin sinasabi na talagang so imbestigahan pa rin yan. Malalaman yan natin sa susunod nating episode ng Serbisyo Balita Live Online. At pag napatunayan na talagang nagkaroon ng illegal detention, mahaba-habang explanation kay Hepe to. Baka mapaltang ka ni Colonel Wilson Doromal dyan sa pwesto mo. Anyway. Pwede ba yun? Papalit agad yung deputy? Pwede. Kung gugustuhin. OIC, pansamantala, habang wala pa nilalagay na hepe ang Parañaque, police. Ayan. At medyo, dito nga sa Serbisyo Balita, hindi naman tayo mananawagan o mambabatitos ng walang dahilan. Ngayon, kaya nga pinapaimbestigahan natin yung ibang mga anomalya, yung mga reklamo, para meron tayong kaya nga, detalyado at dokumentadong pag-uulat. So, at syempre, mabalik tayo dun ng pansin. Bale, dalawa yung, kaya nga, tatlo pa nga yan kung tutusin tatlong issue ang dapat tutukan ng ating mga reporters. Yung sa Pangasinan na lumulubog na, kailangan natin kalampagin kung sino yung mga hindi kumikilos, kilos-kilos, yung mga mambabatikos. Mahirap ma-stroke. Yan. At siyempre, ang dyan sa dun sa sinasabing maangas na traffic enforcer, off duty ka na nga, may violation ka pa. Siguro sa araw napakatapang mo, lahat ng mga hindi naka-helmet pinag-uuhuli nyo, pinagsisitan nyo. Ayan, yung pala isa ka rin pala yatang violator pag sa gabi. Minsan mahirap yung ganyang yung sistemang ganyan. At dyan sa tungkol dun sa kumakalat na peking pera. Yan. Kapag sabi nga ng ating kasama na si Miss Laarni, yan, talagang usong-uso yan. Lalo't kapag mag-eleksyon, mga magkakampanyahan. Ako, naglalabasan. Baka naman kaya hindi mo na kinulong? Hindi, kinulong nga raw sa General Headquarters ng Parañaque. Doon sa mismong pinuntahan natin. Doon sa tanggapan ni Colonel Wilson Doromal. Yan. At, yan, may papasok tayong balita mula sa NCR pa rin yan. Yan. At tanggapin muna natin ang pag-uulat na to.
At meron naman tayong tatanggaping international news mula sa ating international correspondent dahil ang Serbisyo Balita ay internationally na napapanood. Kaya napapanahon na balita to. Madaming nagre-request. Yan. At dahil due to insistent public demand ng kailangan ng international news, ay ihatid ng ating kasamang si Edward Flores. Edward, magandang gabi. The United Nations Arbitral Tribunal will still rule in favor of China despite its absence from the hearing of the South China Sea dispute last week. The maritime law analyst said University of the Philippines Institute for Maritime Affairs Director Jay Batumbaka disclosed that the Philippines should rethink its approach on the maritime dispute if ever the tribunal rules in favor of China. The tribunal gives China a chance to comment on the arguments of the Philippines on the maritime dispute over the oral argument concluded last week. China was given answer on August 17 to comment on the Philippine claims. The maritime law expert warned the arbitration case could spell disaster for the Philippines if it is failed to persuade the tribunal. Edward Flores, servicing the Filipino people, here at Serbisyo Balita News International, live online. Ayan. And very welcome ang iyong balita. At talaga namang ika nga, ako'y natutuwa dito kay kasamang Edward Flores. Multi-talented to eh. Lagi Talaga siyang nag-iisip talaga ng pwede i-contribute sa And Serbisyo Balita. at the same time, ito bilang tugon na lang, tugon na rin, siguro tugon na rin dun sa isa sa suggestion ng ating kabaro na si Sen Trinidad. Magandang gabi sa iyo, pare. Bakit hindi tayo raw mag-ulat sa wikang Ingles kung internationally viewed ang ating programang Serbisyo Balita? Ayan na ang kasagutan, si Edward Flores para sa international news. Pero syempre, bagamat international news yan, bida pa rin ang Pilipinas. Ayan. Syempre. Pero nakakatuwa yung iniulat ni kasama ang Edward Flores regarding din sa China. Lahat na lang inaangkin na. Yung latest pati ba naman yung Pluto, kanila din? Joke yun. Di ba? Joke yun. Doon Kanila sa na lang Facebook. lahat, di ba? Inyo na. Oo. Ayan. Kung gusto nyo, inyo na. Yun na rin kaya yung mga buhay, yung mga politiko natin. Yung angkinin nyo, ba't ayaw yung angkinin yun? Itong mga nung inchik na to, ba't ayaw yung angkinin? Ay, naku, may pinakilala sa ating inchik na isang araw dyan sa hotel, hindi ko nga pinansin. Komento sa inyo. Ayan, pagtutulakan pa namin sa China, ang Pluto, hindi na. Sakaling ma-migrate yung kanilang mga mamamayan sa Pluto dahil overpopulated na sila. Ayan. Gawa na lang nila ng kaya ng visa para ma-migrate o kaya makahanap ng trabaho sa iba't ibang bansa. Yan. At hindi yung Pilipinas ang pinagtutuunan ng pansin. Yan. At samantalang, tanggapin natin ang ulat mula sa ating kasama dyan sa labas ng impeachment. Okay, at tanggapin natin ang pag-uulat mula sa kasama nating si Dryan Zamora. Dryan, magandang gabi. Ang Commission on Election raw ang nagbutos na sa loob ng isang buwan ay dapat magkaroon ng plebisito. Kaya't isinagawa ang naturang botohan sa Barangay San Vicente, San Pedro City, Laguna. Ayon kay Mayor Lourdes Catasis, wala raw silang nilabag na lagpas sa 120 days, kaya ang Comelec raw ang kanilang sinusunod. Black propaganda rin daw ang pagpapalabas ng mga kalaban na mawawala ng tira ang San Vicente at hindi rin daw anya totoo na tataas ang singilin sa mga amilyar, permit at clearances dahil ayon sa batas ay sa 2018 pa ito magtataas dahil sa pagiging syudad ng San Pedro matapos ang 5 taon. Samantala ay hinihintay pa rin nila ang green signal mula sa Comelec kung kailan magkakaroon ng botohan ng mga mamumuno sa naturang 7 barangay. Ito si Dryan Zamora, nagsiservisyo para sa bayan, para sa Serbisyo Balita, live online. Ayan, at maraming salamat kasamang Dryan. Nabanggit, mukhang hindi pa rin yata natatapos hanggang sa plebisito ang hindi natatapos sa plebisito ang nasabing issue dyan sa San Pedro. Ayan. Ayan, yung mga nadagdag na nga pala dyan ng barangay 7 yun
So yung Barangay Pasita 2, Barangay Rosario, Barangay Crisantium, Barangay San Lorenzo Ruiz, Barangay Fatima at Barangay Maharlika. Ayan, at siyempre, yung issue kapag pinaluan ng politika, talagang hindi hindi titigil. At yung unang ang issue dyan, yung magsasarili ang San Vicente dapat sana noon, nung ang namumuno dyan, yung si Kapitan Villena, kalyado pa niya si Vice Dating Mayor Vice Mayor Solidum. Solidum. Ayan. At gustong mag-create ng sariling bayan dahil chismis lang. Balitang hindi naman daw kasi mananalo doon kay Mayor Katakis noon. Na mayor, Mag-create na lang ng sariling bayan para sa siya, Mayor. Ayan. Chismis lang naman yon. At yan, meron na panibago na ng mga issue na ibinabato sa administrasyon ni Baby Katakis hinggil dyan sa katatapos pa lang na plebisito. start na yan kasi malapit na ang Ayan, simula na naman election yan. Kaya mukhang di natin malaman kung kanino galing yung yung maling impormasyon na tataas daw di umano ang singilin sa buwis. Naghiwa-hiwalay lang, magtataas na ng buwis. Dun sa mandato na dyan sa San Pedro bilang isang lungsod, may moratorium yon bago magtaas ng mga singilin sa amilyar, sa mga hindi pa sa ngayon. At yun, talaga nakatakda yun. Dahil unang-una, ang San Pedro ay lungsod na. So talagang magtataas ang mga singilin sa amilyar. Pero yan ay merong, siguro nga, may 5-year moratorium yan.